Raymond Palad, lawyer of Mr. Ramil Madriaga. Madriaga is accusing VP Sara Duterte and her husband of alleged dealings with drug lords and offshore gaming operators in an affidavit that he subscribed and swore to, I think, November 29 of 2025. Attorney Palad, magandang umaga po. Magandang hapon po. And thank you for joining us. Hapon po. Good afternoon po sa inyo sa mga tagapanood ninyo. Yes, Good afternoon po. Yes, sir. Sir, to begin with, sir, can you give us a status of Mr. Madriaga before anything else? Exactly what is his status now? Where is he? And what is his condition? As of now, nakadetain siya sa Annex 2 sa Bikutan facing the kidnapping case sa RTC Manila. Hindi pa po siya convicted na sa prosecution sa evidence pa po yung case niya doon. So he is currently in jail Yes. with a pending court Apo. case for kidnapping. Ito yung second case nga sa kidnapping, di ba? Tama po, tama po. Yung una na-acquit na siya ron eh. I think that was 1997. Tapos ito pong case na to, I think na-detain siya 2022. 2023, sir, I think. Yeah. July 23. Pending. Yeah, pending pa siya ngayon. Yes, sir. Yes, sir. But sir, I've scanned through the the affidavit that he subscribed and swore to. What exactly do you want to establish with the affidavit, or what is the intention of the affidavit? Well, before we prepared yung affidavit na yon, we asked him to write mismo sa piece of paper yung kanyang mga nalalaman doon sa sinasabi niyang mga pogo money, mga drug money, and other irregularities nung panahon ng panunungkulan niya doon sa team ni VP Sara at ni former President Duterte. So we have two sets of handwritten notes niya which we prepared into an affidavit form. Sa kanya lahat yung galing yung information na yan. Inayos lang namin siya para talaga maging presentable dahil nga hindi natin maintindihan sulat talaga niya. Yes, sir. But when you say we ask him to write it down, who are you referring to? Well, may kasama akong isang lawyer noon. So, nung makaharap ko siya, marami siyang gustong ikwento. Sabi ko, bigyan mo ko ng mga topic na talagang alam ko yung details para ma-check ko kung talagang may personal knowledge. Kaso, nag-start siya magkwento. Of course. And chinek namin yung Facebook niya. Nakita naman namin yung connection niya na talaga nagtrabaho siya, including rendering technical services doon sa BP SPG na sinasabi niya specialized trainer siya. Marami na-open ko yung Facebook niya. Doon mo makikita talaga na talagang connected siya sa team or sa grupo ni BP Sara at sa iba pang mga empleyado sa Office of the Vice President. Yes, sir. But what I mean to ask, sir, is what is his motive or point? Why did he come forward to tell Write this an story? What did he affidavit, want yeah. to happen? Yeah, prior to the interview, binabasa ko yung una niyang sulat sa amin. Yung sulat na sinamarize niya. Alam niya na maraming madadamay dito sa paglabas niya. Pero ang term nga niya is that he is prepared to face the consequences. Maraming makukulong, maraming maapektuhan. Pero handa na raw niya itong gawin para mailabas niya yung mga nangyari sa kanya at magkaroon din daw ng justice doon sa pinaglalaban niyang kaso na i-file niya kay former spokesperson Attorney Roque. So kasi ito nagsimula lahat eh. Attorney, I'm so sorry. Opo. Hindi ko sure if naintindihan niyo po yung tanong ni Ed. Ano po yung motibo? What is the motive for writing the affidavit? What does he want to happen? Yeah, actually, yan din ang tanong ko sa kanya. Anong mapapala mo rito sa ginagawa mo? Sabi niya, wala akong hinihinging kapalit dito. Attorney, tulungan mo lang ako doon sa kidnapping case. So, i-represent mo ako ng free. Tapos, gusto ko kasing umundar yung kasong natulog sa ombudsman na ipinel niya kay Attorney Roque and other people regarding doon sa land grabbing activity sa Bataan na supposed to be gagawin natin Pogo Township. Ang feeling niya, napabayaan siya, inabandona siya ng mga taong tinulungan niya. So alam mo yung galit ni Madriaga na ang dami kong ginawa sa inyo, mga confidential matters, pick up ng pera, delivery ng pera. Tapos nung dinimanda siya ng grupo ni Attorney Roque, hindi daw siya tinulungan ni VP Sara. Yun, masamang-masama talaga. Okay, so personal retribution. Kumbaga, this is a very personal issue to him because in the end, hindi siya tinulungan. Siguro isa yan sa mga motibo niya. On the other side, nung tinanong ko siya, bakit naman kasi kailangan mo pang idemanda si Attorney Harry Roque ang tahimik ng buhay mo? Eh sabi niya, Attorney, bilang Intel Security Officer, dati Intelligence,
umiral yung pagka-intel officer ko nung makakita ko ng mga Chinese military, paramilitary person doon daw sa lote, doon sa Bataan. Kaya sa halip na tahimik yung buhay niya, nagsimula siya ng problema, nag-boomerang siya, pato nakaso ng kidnapping. Kaya siya nakakulong ngayon. Pero attorney, anong connection niya doon sa lugar na yun sa Bataan? Bakit siya nakakasama ron? Ang kwento niya sa akin is that binigyan siya ng extra work as bodyguard, security Yes. officer ng isang Chinese family na related din sa Pogo. Oo. Tapos, So extra income yon. Then later on, nung nakita niya na may mga parang Chinese-looking person doon sa lote na yon, I think 47 hectares yun, nagkukuha siya ng picture, then nag-file siya ng kaso sa ombudsman. Doon na nagsimula yung problema niya. At later on, inakusahan siya ng pamilyang binabantayan niya ng kidnapping at ang naglo-lawyer, private prosecutor, yung law office ni Atty. Roque. Doon na nagsimula yung problema nila. so nag-aaway-away actually, yung dati niyang amo, saka yung kliyente ni Harry Roque. Yun ang pinagmulan nun. Yan ang pinagmulan po nun ay yung pamilya kung saan siya nagpa-bodyguard, yun ang Yes. nagreklamo ng kidnapping, tapos ang nagrepresent Oo. doon sa victim, si Atty. Roque. Mhm. And then nung... Bakit siya nag-file kay Atty. Roque ng Well, reklamo? Kasi meron daw siyang mga nakita mga Chinese paramilitary doon sa lote kung saan gagawin parang Pogo Township yung lote na yon. Pogo, oo. Yes, umiral yung pagiging makabayan daw niya, kaya nagsumbong siya sa intelligence, sa ombudsman, pero pinatulog nga daw yung kaso. Tapos, nag-boomerang na yan, later on, may kasong kidnapping na nagdemanda mismo kung sino yung binabantayan niya. Siya ang pinalabas na nag-kidnap at anong private prosecutor nga, yung law office nila, Atty. Roque. Diyan nagsimula lahat. Anong status ngayon ng kasong yan involving Harry Roque? Anong status ngayon? Nasa prosecution evidence pa, I think ang hearing is December 12, tomorrow. Last Yes. witness ata ng prosecution evidence pa. Meron ba kayong papeles sa attorney? Elmawa yung mga sinampan niya sa ombudsman, etc. Meron lang ako nung first page yes. Ah? Meron lang ako nung first page and ang latest info is that natutuwa nga siya nung pumalit si Ombudsman Remulla, umandar na yung kaso na natulog ng ilang taon. Naglabas na ng subpoena at nire-require na yung mga respondents to file their answer doon sa tinimanda niya. Meron nakapile ngayon sa Ombudsman. Siguro after this interview, I can send yung first page ng demanda niya. Saka yung subpoena. Pero kailan ba niya final yung unang-unang complaint niya? Anong taon yun? Hindi ko hindi kasi akong lawyer ng Kasi time yung na yun. Pogo, nag-umpisa yan nung panahon lang ni President Duterte. Definitely, bago siya nakulong, nung nagsampa siya ng kaso sa kidnapping, sa ombudsman na pinatulog daw. Pero attorney, if I may, let me get now down to the brass tacks dun sa affidavit na pinirmahan niya nung November 29. 29. Yeah, 29. He had several assertions in his affidavit. I'm wondering if we can prove these assertions kasi among them, sinabi niya may dinalang 2 sasakyan ng DepEd pa ginamit containing several duffel bags of up to 30 plus million each. And these were distributed to various places, Laguna, isang comedy bar, pati sa office ng ombudsman. Yes. Does he have anything with which to prove these allegations or assertions? Whether it's photographic or video or I don't know, GPS, time links, anything that could back this up? Actually, tinanong ko rin po yan. Ang sabi niya, lahat ng operation na ginagawa niyan to, kumukuha siya ng mga pictures using his cellphone. Pero nung maaresto siya doon sa kaso ng kidnapping, 3 mobile phone niya kinumpiska ng mga pulis at iyon nakasurrender sa RTC Manila. Na hanggang ngayon, hindi naman siya ginamit ng prosecution as evidence to prove yung relationship sa kidnapping. So, darating yung time, mabubuksan natin yung mobile phone na yun at siguro makukuha natin yung mga pictures na sinasabi niyang pag-iiwan ng pera sa mall, kung saan siya, kasi mahilig siya mag-picture pati daw yung mga Chinese, yung mga paramilitary sa loob ng Bataan property, may mga pictures daw siya nun. Sabi ko siyempre, madaling magsabi, pero kailangan natin ng proof. Kaya lang masyadong mabilis yung pagkakataon ngayon. Yung phone is still in the custody ng RTC. Pero pag pumasok na siguro dito yung issue ng national security, baka masapi na yan.
maporensik yan at makita talaga natin kung sino mga ka-text niya, kung kanino mga numbers ang nandoon. Ang sinasabi niya, lahat nitong mga sinasabi niyang mga numbers na to ni former President Duterte, naka-save sa kanya yan. Number ng iba pang mga nag-uutos sa kanya, yung mga text messaging nila, nandun daw lahat sa 3 mobile phone niya. Iba-iba kasi ang In phone niya eh. custody of the RTC. So Yes, at RTC po. we're supposing or we're assuming that these should be intact. Tama ho ba? Yes, hindi naman siya na forensic examination eh. So, hindi siya napabuksan. In fact, he will use that dun sa defense niya sa kidnapping. And siguro kung talagang magkakaroon ng opportunity, masapti na yan, ma-forensic examine yan, makikita daw natin lahat doon ng mga sinasabi niya, doon sa mga lakad niya na madalas siyang mag-take ng picture talaga sa mga operation niya. Itong grupong allegedly called ISIP, Inday Sara is my president. Is this true? Is this Yes, actually, hindi yan talagang eksaktong pangalan yan eh. Yun lang yung talagang parang name na ginamit nila. Iba talaga eh. Nasa SEC siya na verify namin, but not Inday Sara. It is ISIP Pilipinas. Oh, It ISIP was Pilipinas, registered pero as allegedly siyang national convener talaga. Siyang national convener. Sino pang ibang prominent people ang kasama niya dyan, attorney? Dito sa ISIP. Sino iba pang mga prominent people, politicians ang kasama niya dyan? Ang sabi niya, nung ginawa niya Organized ng ganyan kasing movement, syempre may mga kilalang tao na kasama ka dyan. Dahil ikaw, hindi ka naman masyadong kilala eh. ang sabi niya is that mga kasamahan, naging classmates ni Pipi sa College of Law San Sebastian, particularly, isang nabanggit niya sa David, yung Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Isa yan sa mga kasama niya sa grupo. Ang convener siya, tapos co-founder ata si Attorney Kilala. Base doon sa mga pictures na nakita ko, sa mga awarding nila, recognition ng mga works nila doon sa ISIP na yun, ISIP Pilipinas. It is registered sa SEC, na-check namin. Sir, tapos the amounts that were cited in the affidavit, you have, I think, 33 million in one particular letter C, 1 billion pesos cash inside Supergrandia. How do we know this to be to be an accurate accounting of the money involved? Kasi malaki-laking pera to eh. 1 billion. Actually, tinatanong ko rin yan eh. Siyempre, sobrang laki niyan. Sabi ko, binubilang mo ba? Binubuksan mo ba? Kumukuha ka ba? Ang sabi niya, may mga pagkakataon mismo na pag binigay sa kanya yung kotse na may susi, sinasabi na kung magkano laman yan, o 1B yan, o 800 yan, or 80 yan. Sinasabi sa kanya yung amount. Let's say may bag drop. Kung iiwan niya sa mall, alam niya yan. At sabi pa nga niya, attorney, siyempre, intel naman ako. Pag naglapag ako ng nasusi sa gulong, didistansya lang ako, titingnan ko kung sino yung kukuha. No? Nakikita ko, minsan mga tao ni BP, minsan related sa ombudsman. Basta, alam ko yung amount kasi sinasabi sa akin. Tapos, yung dinidescribe pa nga niya yung mga duffel bag, paano mo nasabing 30 o 35 yan o 40? Attorney, siyempre, binubuksan ko yan. Pag malawag ang pera, yung duffel bag na yan, alam ko yan, naglalaro sa 30. Pag siksik talaga yun, naglalaro sa 50 yan. Kasi binubuksan ko naman. Ako talaga naghahatid, sabi niya. Marami siyang binanggit na mga places kung saan naghahatid. Siyempre, as lawyer, hindi naman tayo basta naniniwala agad. In fact, habang ginagawa niya yung installation niya, sinusulat niya. Ako na yung nagko-cross-examine sa kanya eh. Diba? Parang mahirap kasi maniwala sa kwento lang. Kailangan natin masuportahan yan. Pero, ang unang in-establish muna namin dyan, yung connection niya kay VP Sara, nakita ko yung Facebook niya, tapos yung mga photo na pinadala from the family, talagang nagtrabaho siya sa pamilya ng mga Duterte. Binanggit pa ho yung Pangulong Duterte dito sa paragraph 22. Although mukhang through a call lang, ang sabi niya, this delivery was later verified through a call from President Duterte himself who confirmed that the vehicle was received by those two men whose names I can no longer recall. But how is he certain that this was the President himself who made the call? Actually, sabi niya, Tony, pag nakuha mo yung phone ko, may code ako sa number ni former President. Ang tawag namin, ang code ko sa phone niya, I think MC. Yung iba daw CM, siya ang code MC. So, Sir, talagang nagre-report siya talaga kay former President Duterte, sabi niya. Ano sir yung code? Ano po yung SP? Ang code niya is, kasi pag CM, City Mayor, pag MC, binaliktad daw niya. So, yung iba daw sa code sa phone ay CM, sa kanya daw MC. City Mayor. Dati, yes, dati. Code nila yun eh. Okay. So attorney, hindi ito katulad nung kay Bicoy. Hindi naman siguro. Testimony ni Bicoy eh, di ba?
Meron pa daw tato sa likod. Doon daw yung bank account, etc. Actually, yung ginawa po namin yan, sir, yung kanyang handwritten notes na sinamarize niya tong kwentong to, nakatabi sa amin yung sulat kamay niya. So, bukod sa affidavit na to, meron siyang sulat kamay. I had 2 sets ng salaysay niya na pinag-join lang namin yung statement. Para talagang sa kanya galing to, inayos lang namin into an affidavit form. And Nakailang visit kami dyan since October last week. I think second week ng October, nagsisimula na kami dumalaw dyan. And I heard kanina yung pagdalaw doon ni BP sa Annex 2. Actually, confirm yung pagdalaw doon. I think twice. Yes, confirm. Pagdalaw sa... Confirm na. Yung pagdalaw sa Annex 2, it is confirmed. Ni VP Confirm Sara. po yan. Kaya lang Sir, siya mismo. what's the story behind that? Why is a VP still visiting this person, your client? Why is the VP still visiting him? And when was the last time? Well, ang alam kong pag-visit nangyari yung isa sa November. Di ko lang alam kung magkasunod sa November, pero November this we year? have, we have verified, yeah, this year. We have verified information na dumalaw dun si BP. Minsan naman yung kanyang USEC, si Joyce dapat. Meron silang pinalabas na plan doon is that yun daw ang mga anak ng detainee pag-aaralin ng Office of the Vice President. Something like that. Pero hindi daw bumaba si Caramil noon para humarap kay BP Sara. Ayaw niyang humarap. So, pero confirm yung visit na yun. We have checked at may mga nagsabi sa aming mga BJMP guards. Validated namin from other sources na talagang dumating si BP Sara doon. Attorney, Apo. so it is on the record sa BJMP, yung Hindi ko lang pagdalaw? ho alam kung nirecord nila, pero we have Because lahat ng, confirmed. all the visitors will be recorded, right? Yes, especially hindi naman lawyers, pwedeng- may record Especially kami ron. high-profile visitor, Oo. VIP. Except high profile kung nire-record nila sa logbook, I doubt, hindi ko alam. Pero kami, lahat ng visit namin nandoon, pati yung notary public nag-visit, naka-logbook kami. Meron kaming ID, pinipicturean nila yan. And during the meeting, pinipicturean nila kami. I doubt lang ho kung gagawin nila yan kung nandun si BP Sara. Pero confirm po yan. Marami yung BJMP guards na nagsabi sa amin na dumalaw doon. Yes, pero of course, attorney, you understand we can't go by hearsay alone, right? Kailangan meron Yes, sanang yes, written record. Hindi, pero kahit dumalaw siya, Sinasabi niyo, attorney, Bishop ako Madriaga. siya ang dinalaw. Actually, may mga... Si Madriaga, ang dinalaw ay mga ibang detainees. Oo Alam ko nga na ho eh. yung At sinasabi ayaw niya, humarap. isang detainee na yun. Hindi, May isa pang kinausap ba high-profile niya? detainee ho doon na nakakulong, ha? No, did they have a chance to talk? Si VP Sarang sa si Madriaga. Hindi... Kasi malaki ang BJMP detention facility na yan eh. Yung Pwede Annex naman 2, talaga sabihin nila na ibang pinuntahan niya ron. actually, pag sa Annex 2 pumasok ako, alam na alam yan kasi isang building lang ho yan. Oo. In fact, pag Pero nagmi-meeting kami kinausap po ron, ba si Madriaga ni VP Sara? ang alam ko po hindi Or sila one of her nagkausap. representatives? Alam ko hindi sila nagkausap dahil hindi bumaba si Caramil, hindi ko siya bumaba. Or maybe when was the last time that they talked? May nakausap si BP Sara doon eh, pero isang high-profile detainee rin eh. Hulaan niyo na lang ako kung sino. High profile detainee? May clue, May isa pa ho doon sa Annex 2 may eh. guessing game pa si Ah, attorney. baka, okay. Sige, iba Pero yun. sir, when oo. was the last time they talked? Si Madriaga and VP Sara, when was the last time that they met or talked? Wala ho ka sa usap. Never na sinabi ni Caramil na nakausap sila. Ang huling visit ng grupo na related sa ISIP is that tumawag yung misis niya sa kanya at sinabi na kinausap daw siya ng other officers ng ISIP at sinabing kakausapin siya para tungkol sa kasong kidnapping na tutulungang matapos na or maiurong. Pero ang sagot daw na misis niya, hindi ako nakikialam sa kaso ng asawa ko. May nagpunta daw doon na isa taga-isip pero hindi niya hinarap. Kasi may ipito sa Annex 2, pag ayaw ng detainee yung visitor, they have the right to refuse Yes. na bumaba. Karapatan ko nila yon. Hindi, lahat naman Yes. ng detainee may ganung karapatan. Tama ba? Yeah. Okay, we still have a lot of questions to ask you, but we've run out of time, so we'll try to talk to you another time. Thank you so much for joining StoryCon today, Attorney Raymond Palad. Thank you, sir. Thank you, din po. Thank you. Attorney Sige Thank pa. you, Mr. Attorney. Ramil Madriaga, who has made serious allegations against the Vice President.